So, kumusta mga Kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoysi. So, ngayong araw, another update na naman tayo dito kay Bamban Mayor Alice Guo. About nga ito sa isang Chinese spy daw na parang kumanta or nagsalita na kung paano niya ginawa yung ang pang-iispiya niya sa ibang bansa. Kumbaga, parang ewan ko, tumibalag ata siya sa bansa niya. Tapos parang, I think, kinukumpara siya ng ngayon or inaano siya kung same lang din ba siya ng way na ginagawa ngayon ni Mayor Alice Go or may pagkakahiling tulad ba siya? Though hindi pa naman natin talaga kiniklaim na Chinese spy nga itong si Mayor Alice Go kasi ongoing pa naman yung investigation sa kanya. Pero tingnan natin kung meron tayong makuha dito sa Chinese spy na ito na professional ata siguro to or professional talaga siya. Like, pinadala siya talaga siya ng China, no? So, yan yung panonorin natin mula kay Kasaysayan Pinoy. So, meron itong pamagat na breaking. Dating espiya na Chinese, ibinunyag ang totoong pagkatao ni Alice Go. Ibinunyag niya yung pagkatao ni Alice Go. So, yan yung panonorin natin ngayon, men. So, bago natin simulan, Kasaysayan Pinoy, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoysi. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Breaking, dating espiya na Chinese, ibinunyag ang totoong pagkatao ni Alice Go. So, like, comment, share, subscribe, start. Marami po nagtatanong, sino daw po si Alice Go? Sino ka? Po si Alice Go? Nagiging usap-usapan ngayon at laman ng telebisyon, radyo at mga social media platforms ang pangalang Alice Go. Siya ang kasalukuyang mayor ng Bamban sa probinsya ng Tarlac. Naging viral topic ito ngayon dahil sa kanyang tila pagkakaroon ng amnesia sa kung sino talaga siya at ang kanyang may amnesia girl daw totoong pagkatao. Hanggang sa ngayon ay iniimbestigahan pa din ng mga mambabatas ang totoong pagkatao ni Go dahil pa din sa pagkakasangkot nito sa grupo ng mga Chinese scammers sa Pilipinas. Subalit habang ito ay tinatanong tungkol sa kanyang mga nakarang pagkakakilanlan, tila nagkaroon ng amnesia si Go at nakakalimutan ang kanyang totoong pinanggalingan. Nako. Karamihan sa kanyang mga nagiging sagot ay nagiiwan din ng tanong sa mga mambabatas. Yan din yung napapansin natin. Kaya nga yung ibang mambabatas natin, nanggigigil na ba kasi nagtatanong ako tapos ganyan lang yung isasagot mo sa akin, paulit-ulit lang. Siyang naaalala tungkol sa kanyang kabataan at ang kanyang birth certificate ay inirehistro noong siya ay 17 taong gulang na. Ayon kay Go, nag-homeschooling umano siya sa tulong ng isang guro na kanya ding pinangalanan subalit walang nakakaalam kung sino ang guro na ito. Hindi niya alam kung saan siya ipinanganak subalit nakalagay sa kanyang certificate of candidacy bilang mayor noon na siya ay isinilang sa Tarlac. Hindi din siya sigurado sa pangalan ng kanyang sariling ama. Ang kanyang ama ayon sa kanyang birth certificate ay isang Filipino subalit sa ibang dokumento naman ito ay isang Chinese nationals. Para sa akin lang parang yung tatay niya yung may something talaga dito, men. Kasi yun, based nga sa mga nakikita nating opinion ng mga karamihan sa atin dito, may mga nagtatanong din na milyonaryo ka tapos hilot lang yung way ng pagpapaanak sa'yo. Kumbaga parang daw bata pa lang siya, parang bakit siya tinatago na? Ano yung dyan? Like, hindi daw kasi, or maraming hindi naniniwala na parang, so what kung love child siya? 'Di ba? Parang, ganun yung mga atake nila. May something pa daw dito na mas malalim pa. So, sana nga malaman natin kung ano yung mga tawag dyan, pinagdududahan ninyo. Wala din siyang gaanong natatandang detalye tungkol naman sa kanyang ina at hindi nagtutugma ang mga sinasabi nito tungkol sa kanyang ina. Sinabi din niya na meron siyang Chinese stepbrother na nakabase sa China, subalit idininay niya na meron pa siyang dalawang kapatid na kapareho niya ng apelyido. Nako. Noong May 7 Senate hearing, sinabi ni Go na hindi sila sangkot o involved sa anumang POGO operations. Nangangahulugan ito na idinedeny niya ang mga akusasyon sa kanya na sangkot siya sa isang malaking sindikatong Chinese. Tinawag siya ngayon bilang si Amnesia Girl dahil wala siyang natatandaan sa kanyang mga nakaraan. Subalit sa bawat sagot nito ay nananatili itong kalmado at malumanay na medyo nakakaintriga din. Kaya nga yan yung isa sa pinaka nakakaanomin kasi malumanay lang talaga siya. Parang, ewan ko kung totoo ba, parang well-trained ba, kumbaga. Diba, dapat nga, nagpapanik na yan Kung talagang Filipina talaga siya, mas, alam mo naman natin kung paano talaga makipagbardagol itong mga Pilipina, Nagmumukhang guilty na, pero
Ang mga tao kasi sa atin dito, kahit totoo naman yung mga sinasabi nila, ano talaga sila, triggered talaga, like, hindi nga, ganito nga ako, di ba? Pero siya, malumanay lang, hindi ko na po maalala. Parang hindi mo nga nakitaan ng kaba eh. Di ba? Naman marami ngayon na nagsasabi na siya umano ay isang sanay na espiya mula Diba? sa bansang China. Yun lang. Ewan ko kung totoo yun. Makikita sa uri ng pamumuhay ni Go na may karangyaan ng kanyang pamilya. Nagmamay-ari siya ng isang Rolls Royce, subalit Wow. ayaw nitong aminin kung saan talaga nagmumula ang kanyang pera. Hindi din basta-basta ang kanyang mga designers at luxury bag at mga alahas na piniflex niya sa kanyang mga social media accounts. Nako. Sa totoo lang ay mas mukha pa siyang isang socialite kaysa sa isang mayor. Parang isa lamang siyang Yan din yung isa sa napansin ko. Para siyang socialite, men. Tapos yun nga, yung nung tanungin siya ngayon kung saan galing yung pera niya, sabi, binibigyan ako ng papa ko ng 500,000 or what, 1M like that. Grabe, no, yaman ng tatay niya. pang-display at panakip butas upang pagtakpan ng totoong pinanggagalingan ng kanyang kayamanan. Noong nakaraang taon, ni-raid ang isang pogo at nakita nila doon ang mga nasa mahigit 100 mga Chinese nationals na agad namang pinadeport ng gobyerno. Ang mga Chinese nationals na ito ay pinaniniwalaan ding sangkot sa panghahak ng mga government websites, Grabe, surveillance, sangkot sa human trafficking at detention. Napag-alaman na si Alice Go ay may kaugnayan sa Hongsheng Gaming Technology Incorporated na pinilitan lamang ang pangalan bilang Zunyuan Technology Incorporated matapos itong i-raid sa kauna-unahang pagkakataon noong Pebrero ng nakaraang taon. Noong taong Alam nyo, maswerte na nga itong mga Chinese kasi kapag halimbawa may gawin silang kalokohan dito, pinapadeport lang sila. Kung ako lang tatanungin, dapat dito talaga yung sentensyahan or yung example bitay. Ewan ko kung valid ba yung bitay kasi nakikialam sila sa national security Yung seguridad ng bansa na mismo yung inaano nila Yung halimbawa ganyan, nakikialam ka na ng mga website ng gobyerno natin. Big deal na yun dapat Bakit deport lang, di ba? Pero yun nga, law is law or batas is batas. Wala tayong magagawa dyan. Pero something na nakakagigil or ewan ko. 2020 nang si Go ay hindi pa isang mayor, napakiusapan niya ang mga opisyal ng Bamban na mag-operate ang Hongsheng sa kanilang lugar. Nasa 8 hektaryang Pogo Hub ito na may 36 na mga gusali na muli din namang ni-raid noong nakaraang Marso lamang dahil naman sa human trafficking, violations of human rights at serious illegal detention. Ang nakakaintriga sa kaso ni Alice Go ay ang katotohanang wala siyang natatandaan sa kanyang pagkatao, tulad na lamang ng kung saan ito nag-aral noong elementarya. Sino ba namang taong makakalimot sa ganitong mga impormasyon sa kanilang buhay na pati kung Di niya nga mayalala yung pangalan ng teacher niya yung full saan ka nag-aral ay hindi mo din maalala, lalo na tayong mga Pilipino. Malamang kahit ang ospital kung saan tayo pinanganak ay tiyak na tinanong na din natin sa ating mga magulang. Pati nga siguro naging advisor mo noong grade 1 ay natatandaan mo pa din kahit ang last name lang nito. Pero para kay Alice Go, nakakalimutan niya ang lahat ng mga ito. Kaya pati ang pagkakasangkot niya sa sindikato ay hindi na din ito maalala. Ang nakakatawa, isa lang yung teacher niya tapos hindi niya pa alam yung parang something background ng teacher niya or yung pangalan man lang na full. Misteryosong babae na ito na bigla na lamang sumulpot sa kung saan ay naging mayor ng Bamban sa Tarlac na mahusay din sa pagsasalita ng Tagalog. Subalit marami mga Filipino-Chinese ang nagsasabi na ang klase ng pananalita niya ay hindi purong Tagalog at mahalata pa din na inaral lamang niya kung paano magsalita ng Tagalog. Hindi talaga ito ang wikang kanyang nakasanayan mula nang siya ay bata pa kahit pa sinasabi niyang siya ay pinanganak sa Tarlac. Wala siyang natatandaan sa kanyang nakaraan subalit nagawa niyang magkaroon ng posisyon sa gobyerno at ibinoto ng taong bayan. Napakalaking palaisipan na talaga namang kahit na sino ay maguguluhan. Isa nga ba siyang espiya? Kayo? Para sa akin ay 50-50 pa. Sana nga lumabas na yung katotohanan din. Sa mga nagiging sagot ni Alice Go sa mga tanong sa kanya, sa rangya at klase ng kanyang pamumuhay at sa misteryoso nitong pagkatao, marami ang nagsasabi na siya isang espiya o di kaya siya ang ginagawang panakipbutas ng mga Chinese scammers na nag-ooperate sa Pilipinas. Isa pang makapagpapatibay na siya ay kasangkapan ng mga Chinese scammers ay ang pagkakaroon nito ng pera nang hindi niya inaamin kung saan nanggagaling ang kanyang kayamanan.
Ganito madalas ang ginagawa ng CCP o Chinese Communist Party. Hahanap sila ng mga tao na maaaring mag-cover up sa kanila upang makapag-operate sila sa isang bansa at bilang kapalit, poproteksyon na nila ang taong ito at susuportahan sa kahit anuman ang kanyang naisin. Gagawin din nila ang lahat upang maging mabango ang pangalan ng isang tao para lamang Tapos yung iba, wala. Tumutulong yan. Di pwede yun, men. Dapat mausisa tayo kasi kalabang bansa natin to, men, eh. May pinag-aagawan tayong teritoryo ngayon. Kapag trabaho sa kanila kahit pa mga imposibleng bagay gaya na lamang na isang dayuhan na hindi alam ang nakaraan pero ngayon ay isang alkalde. Lahat ngayon ang ipinag-uutos ng CCP ay susundin ang kanilang nakukuhang mga espiya o mga taong magtatrabaho para sa kanila. Kaya malaki talaga ang posibilidad na parte si Go ng ganitong klaseng operasyon. Kumbaga'y binihisan siya ng maayos, inalagaan at pinakain para magtrabaho siya para sa kanila. Kung pakakaisipin sa ngayon, isa lamang ito sa mga network ng mga scammer mula sa CCP, partikular sa Bamban sa Tarlac. Imagine niyo na lang kung ilan pa ang meron ito sa buong Pilipinas at kung gaano pa kadami ang mga ito sa buong Southeast Asia. Hindi lang naman sa Pilipinas, men, eh. Pati sa ibang bansa din na parang pinagtitripan or dinidiskitahan ng China, meron din. Ang rehiyong ito ang siyang ginagawang playground ng CCP. Yan. Inilahad ng isang dating espiya sa BBC Australia na nagngangalang Eric Hu mula sa Political Security Bureau at ayon sa espiya na ito, ang Thailand ay tila isang malaking bakura ng CCP. Ang kanyang naging unang assignment noon sa ibang bansa ay sa Cambodia hanggang sa makarating siya ng Thailand. Grabe, no? Thailand siya. Tapos yun nga din, baka itong si Mayor Alice Go daw ay siya naman yung pinadala dito sa Pilipinas. Nako. Gawa niyang mapasunod ang isang comic artist na may pangalang Rebel Pepper at sinimulan niyang ipagawa ang mga dapat nitong gawin base sa kontrata. Grabe, men. Bago pa man totoong nagtrabaho si Eric bilang spiya, ipinasok muna siya sa Prince Holding Group na pagmamay-ari ng isang Chinese sa Cambodia. Ang chairman nito na si Chen Zi ay nagkaroon pa ng meeting at larawan kasama ang Prime Minister noon ng Cambodia. Si Chen Zi ay kilalang isang mayamang Chinese at namumuhay din ng marangya. Sabihin na nating katulad din siya ni Alice Go ng Pilipinas. Grabe, men. My goodness. Ito talaga, men, parang napatunayan na to. Yung sa atin, ongoing kasi yung investigation, eh. Misteryosong tao din na ito ay bigla na lamang yumaman na sumulpot lamang sa kung saang lugar. At ayon sa mga balita, hinayaan mo ng chairman na ito na makapasok ang isang spiya sa kanyang kumpanya. Sino ba naman ang papayag sa ganitong klaseng setup na makapasok ang isang spiya sa isang kumpanya na ikaw mismo ang chairman? Siyempre, iniutos ito ng CCP kay Chen Zi. Dahil lang totoo, simulot sa pulpa lamang, ang Prince Holding ay hawak na pala ng CCP. Grabe. Nakasundo ni Chen Zi ang Prime Minister ng Cambodia. Kung si Alice Go ay mayor ng Bamban sa Tarlac, si Chen Zi ay naging ambassador at kalaunay naging duke ng Cambodia. Grabe. Samantala, nang si Eric ay makapasok sa Prince Holding, kinasangkapan nito si Rebel Pepper bilang kanyang creative director sa kanyang mga plano at babayaran niya ito ng malaking halaga. Ano ba siya, men? Naging whistleblower na ba siya o tumiwalag na siya sa grupo niya? Subalit buti na lamang ay hindi pumayag si Rebel Pepper sa iba pang mga pinapagawa sa kanya dahil kung hindi ay maaaring pati ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang asawa, ay madadamay sa kanyang papasuking malaking gulo. Ang Prince Holding ay may katulad din na kalakaran kung paano pinapagana sa scam network na nasa Pilipinas na kinasasangkutan ni Alice Go. Ang kanilang Amiga Entertainment na isang slot machine game ay nasa ilalim ng scam network na ito at ayon sa isang dating nagtatrabaho dito, ang Amiga ay ginagamit para sa money laundering. Diba? Yan, ganyan nila tinatrabaho. Tapos ito kasing si Mayor Alice Go, mas lalo siya nadidikdik dito kasi nga related siya sa Pogo, which is may mga tawag dyan, nang hahack sila ng mga website ng government, may mga illegal sila mga ginagawa, may mga tunnel pa nga ata yun. Yan yung isa talaga sa pinakamalaking question. Like, wala min, misteryosong tao talaga si Mayor Alice Go kahit ano pa yung sabihin niyo. Totoo talaga na ang buong rehiyon ng Southeast Asia ang nagsisilbing playground ng CCP upang makapangloko at gumamit ng mga tao para sa kanilang kalokohan.
Mabalik tayo kay Eric na nagkaroon din pala ng assignment sa Canada at ayon sa kanya, isa sa mga tao doon ng CCP ang nagkaroon ng problema kaya tinanggalan ito ng mga benepisyo at proteksyon. Ayon pa kay Eric, ang ganitong klase ng kalakaran ng CCP ay nagumpisa pala noon pang dekada 90. Ang bureau kung saan nagtatrabaho si Eric ay nag-evolve at nagbago din sa paglipas ng panahon. Sa ngayon ay nag-ooperate na ito sa buong mundo at kaya na lang iset up at muling bihisan ang kahit na sino man gamit ang kanilang pera. Para sa grupong ito, walang imposible at kaya nilang gawing makatotohanan ang isang malaking kasinungalingan. Yan talaga yung isa sa pinaka nakakatakot, men. So yun, kita nyo naman yun, men. From the spy na mismo yun, ha. Siya na mismo yung nagsabi or nagsasalita doon. So yun, kita nyo naman yun, men. From Chinese spy na mismo na yun, ano. Siya na mismo yung umamin or yung tell-all talaga. Isiniwalat niya talaga yun kung paano at ano yung mga ginagawa nila sa ibang bansa, ano. Sino yung nagpadala sa kanila, ano yung mga plano nila, paano nila kinokontrol yung mga bansang yan, like ganun nga sa Thailand, Canada, tapos dito sa Pilipinas. So that proves that di talaga malabo, men. Though hindi pa naman natin kiniklaim talaga na Mayor Alice Go is one of them, one of the spy, but yun, ano din siya, men, makakonsider din natin na possible din talaga siya, no? Kasi yun nga, based on the records na 17 years old na siya na-register. Yung nanay niya ay parang ghost. Yung tatay niya, Chinese naman, pero Filipino yung inilagay dito. Yung teacher niya, iisa lang. Like, seryoso ba yun? 2003 pa ata siya, na nandito na siya. Diba? Or yung 2003 na siya na-register, so baka possible na 2003 na din siya pumunta dito. Diba? Bakit ganun, be? Coincidence lang ba yan na halos 70% or baka 90% nga eh. Coincidence ba yun na halos 90% ng information about sa'yo ay puro may lapses. Puro questionable. Diba? Kahit magbilangan tayo, men, ng mga questionable info patungkol kay Mayor Alice Go. Sobrang dami talaga. Diba? Like, ano ba, 17 years old na siya ni-register. Yung tatay niya ay Chinese naman, pero Filipino yung nilagay sa birth certificate. Yung birth certificate niya nilagyan ng married kahit hindi naman. Sabi niya hindi niya kilala yung nanay niya, pero katulong daw yung nanay niya. Pero kasal yung nanay niya sa birth certificate. Tapos nasundan pa siya ng mga kapatid. Tapos sa hilot lang daw siya ipinanganak. Tapos wala siyang school record kasi isa lang yung teacher niya, si Miss Robilin. Tapos hindi niya din alam yung puro background ng teacher niya na nag-iisa lang. Like, elementary to college, isang teacher lang. 'Di ba? Yung known subject mo, language mo, marunong ka pang mag-Chinese, Tagalog pa. Parang hirap ka pang mag-Tagalog or parang yung Tagalog mo hindi pa totally pulido. 'Di ba? Sobrang dami ko talaga, etc. 'Di ba? Sobrang napakalaking or questionable talaga yung pagkatao ng mayor na to. So sana nga masagot na ito, ano. Actually, medyo kinikilabutan ako nang marinig ko yung yung tell-all ng Chinese spy na to, yung mga pinagagagawa nila, no, kasi yun nga, hindi nga malabo, min, na kung ano tong mga nangyayari ngayon kay Mayor Alice Go ay part ng nila. Though hindi pa naman talaga natin kino-confirm, but grabe, what if kung totoo talaga. Kakatakot, min, eh. My goodness. Kayo ba, ano masasabi nyo dito, guys? Comment down below. So, yun, again, ang video ito ay mula kay Kasaysayan Pinoy. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos yun, bago nyo iwan yung channel natin, don't forget to subscribe our YouTube channel, Filipinoizy. Like, comment, share, subscribe. So that's it. Thank you so much for watching. Filipinoizy is out.